Magandang araw mga bossing. Nandito pa rin tayo ngayon sa Beijing, China. And pasensya na mga boss kung medyo hindi tayo nakakapag-vlog this past few days kasi medyo nag-enjoy tayo. At saka dito kasi sa China, yung internet dito, and walang YouTube dito, walang Facebook, walang TikTok, kaya mahirap mag YouTube, mag-upload, mag-live. Pero pilitin natin, siyempre kailangan maging updated pa rin tayo sa mga nagaganap sa Pilipinas. Dito kailangan mo kasi mag-VPN para gumana yung mga sites na prohibited dito. So yun nga, prohibited ang Facebook, prohibited ang YouTube and TikTok. Meron silang sariling social media tawag dito, platform dito na ginagamit. Hindi natin alam kung bakit. Pero yun nga, kaya hindi tayo nakakapag-vlog lately. Nakakapag-upload lang tayo ng mga videos pero hindi siya kasi stable. So kung YouTube live ka naman, ganun din, hindi rin siya stable, magpuputol-putol. So ang gusto ko sanang gawin dito was YouTube live or mag-Facebook live. Kaya lang baka hindi rin conducive, baka hindi rin maintindihan. Kasi nga kung magpuputol-putol lang dahil nga sa internet. So try ko na lang na mag-record dito sa ating camera para at least makapagkwentuhan tayo tungkol sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas. And yun nga, so update lang sa mga banateros na nandito. So lahat kami kompleto. Ang saya kasi syempre kompleto lahat. For the first time nakapag out of town, out of the country kami na kompleto. Kasi the last time na nag-out of town kami, wala si Banat eh. Hindi rin siya kasi, masyado kasi busy yung tao niyon. So, mahirap na maaya siya, lalo na kung halimbawa ang Banateros decide kami to go somewhere like Baguio or magsuswimming kami. Laging kulang, laging wala si Banat kasi, ayun nga, busy na tao yan, busy person yan. So, mahirap siyang iayain. Ito kasi matagal na natin din na pinlano itong trip na ito. And napakaganda ng opportunity to really go here as a group kasi most of us first time na nakarating dito sa China. I think si Banat nakarating na rito and all of them. Ngayon ako nakapunta na ako kasi dito before. Pero the first time that I went here, company sponsored yun. So meron akong kasi dati nagtatrabaho ko sa isang IT company. Tapos ang product na hinahandle ko before was NEC yung isang computer brand yun. Parang kasabayan ng Packard, Bell. Wala pa mga Dell before eh. Pero nakapunta na ako dito siguro mga several times. At least mga 2 or 3 beses na nakapagpunta ako rito. Pero training yun. Usually kapag ganyan training, ilang araw lang yan. So makakapamasyal ka dyan yung last day na ng training mo. Meron kang at least isang araw na makakapamasyal ka doon sa lugar kung saan kayo ipapadala. So, hindi din tayo masyado nakapamasyal. Although, nakita na natin yung China before, nakarating na tayo rito. Pero hindi talaga ako nakapasyal. Ngayon, medyo mas mahaba-haba yung araw na nakuha namin para makapamasyal dito. So, first, nagpunta kami sa Guangzhou. Doon kami pumasok. It's a 2.5 flight from Manila. So, stay tayo dyan ng 2 araw. Tingnan natin. Kasi yung Guangzhou and Shenzhen, parang parehas lang siya. Tech hub siya. So, nandiyan dyan yung mga malalaking tech companies. Then, may mga napakagaganda ng mga skyscrapers doon. Sa Shenzhen naman, alam ko yung mga robotics nandoon eh. Hindi kami makakapunta sa Shenzhen kasi bitin na yung oras namin. Because from Guangzhou, nag-bullet train kami to dito sa Shanghai. At napakaganda ng experience namin. Ang ginawa namin doon sa Guangzhou is sumakay kami noong driverless car. Weird yung experience pero nakakabilib, nakakamangha. Hindi ko alam kung uubra yun sa Pilipinas yung ganong technology kasi hindi natin alam kung sa disiplina ng mga driver sa Pilipinas and yung sobrang traffic, parang feeling ko hindi siya ubra eh. Kasi sa Pilipinas, nakita ko sa driving skills ng mga Chinese versus Filipinos, magaling tayo sa pagdadrive. Magaling tayo, pero mas
wala tayong disiplina in terms of yung pag-follow sa traffic rules. Like yung mga lines, yung double solid line, yellow and solid line, tapos broken, solid and broken, broken and solid. Yung mga ganong yung mga ganong linya sa kalsada, minsan sa Pilipinas hindi na nare-respeto yon. Dito sa ibang bansa, nare-respeto nila yon. Pero in terms of driving skills, masasabi ko pa rin na magaling pa rin tayo mga Pilipino sa pagdadrive. Kaya lang, yung conditions kasi ng kalsada dito sa China versus sa atin, dito maganda talaga yung kalsada. Walang lubak, maayos yung mga linya, malinaw yung mga traffic signs. Diyan sa Pilipinas kasi hindi, minsan maraming mga road signs na kupas na, tapos mga linya ng kalsada, medyo iba, bura na. Yung technology ng driverless, yung technology ng self-driving na sasakyan is nakabase siya sa linya ng kalsada, nakabase siya sa mga stop signs, sa mga, yung, alam mo nyo yun, yung ilaw, stoplight, kasi marami din mga sirang stoplight sa atin, di ba? So, doon nakabase yung technology na yan, and hindi ko alam kung ready na yung bansa natin doon. Kasi dito, mostly ng mga sasakyan dito, electric na. Sa Pilipinas kasi hindi pa rin tayo ready pagdating sa mga EVs. Kasi nga, yung provisions ng mga gasolinahan natin, karamihan, walang mga charging spots for EVs. Usually, sa bahay ka mag-charge or pupunta ka sa dealership o kaya sa mall. Doon lang meron. Pero sa mga, wala pa talagang, meron na rin yata, pero sobrang limitado pa yung mga charging stations talaga, yung dedicated, or at least man lang sana lahat ng mga gasoline stations, kasi sa Pilipinas napakaraming gas stations. At least mga 2, 3, or 4 slots ng EV charging stations or charging spots sa mga gasoline stations. Sana meron. Kaya lang di ko alam kung bakit wala. So doon pa lang sa technology na yun, hindi na tayo ready. More so sa sasakyan. And syempre, bilang isang Pilipino na may opportunity na ma-experience ito, nakakainggit. Kasi magaling ang Pilipinas Magaling ang mga Pilipino, matatalino tayo. Lalong-lalo na in terms of tourism, mamaya pag-usapan natin yung turismo. Pero pagdating doon sa technology, feeling ko kaya naman natin. Ang problema lang kasi, yun nga, mukhang hindi ready yung kalsada natin sa mga ganitong klase ng technology. Kasi nga sa Pilipinas, bumper to bumper, di ba? Tapos maraming mga one-way, maraming mga biglang nagiging one-way, maraming mga stoplights na hindi gumagana. So yun yung hindi natin sure kung magkakaroon ba tayo nito 10 years from now, 20 years from now. Because ang China is feeling ko 50 years ahead sa Pilipinas. Di ko lang alam sa ibang bansa. Pero sa Japan kasi first world country yan, sobrang advanced ang Japan, pero hindi ako naka-experience doon sa ilang taon na pabalik-balik ako ng Japan. Hindi ako naka-experience doon ng driverless car, although alam ko na kaya nila yon, pero wala sila noon doon sa Japan. So lalo na kaya sa Pilipinas, hindi ba? But bilang isang Pilipino, syempre nakaka-travel tayo dito, may opportunity, sana magkaroon din tayo ng ganun. And ayun nga, sabi nila, kapag ikaw nakapunta ka na sa ibang bansa, mas magiging makabayan ka kasi may inggit ka May inggit ka in a good way. Nakakainggit dito sa China kasi sa totoo lang mas may disiplina tayo sa mga Chinese. Medyo mas mas mababait tayo, mas masunurin tayo. Yun nga, in terms of tourism, mas magaling tayong magsalita ng English dito. Grabe ang language barrier dito. Kasi kahit na nasa hotel ka na, medyo hindi pa talaga sila nakakapagsalita ng English. Kasi sa ibang bansa like Japan, when you talk to them in English, naiintindihan ka na nila Pero hindi nga lang sila makapagsalita ng English, pero naiintindihan ka nila. Dito kasi sa China, talagang pati yung pag-intindi, comprehension nila sa English, medyo compared sa ibang mga bansa, mahirap talagang makipag-usap dito. So, pero pag tiningnan mo, ang yaman ng turismo nila. Bakit? Kasi may pinupuntahan yung mga turista dito sa China na wala sa halos lahat ng mga bansa sa sa mundo. Sana yung technology, yung linis, order, and yan nga, yung mga nagagandahang mga skyscrapers and nagagandahang mga mga construction marvels nila. So yun, napakaganda rin din. So nakakainggit kasi
Siyempre, ikaw bilang isang Pilipino, gusto mo na ma-experience ng lahat yung na-experience mo. Kasi nga, sabi ko nga, kung kami lang, Banateros, kahit papaano, medyo blessed tayo, nakaka-experience tayo ng ganito. Pero yung paano yung mga kababayan natin na hindi kayang pumunta rito sa ibang bansa para ma-experience yung mga ganitong klase ng mga bagay. So, as much as gusto natin, yun nga yung isang pinagtataka ko kasi marami tayong mga politiko na nakakapunta naman sa ibang bansa and sila talaga yung mga politiko talaga yung merong pagkakataon na yung nakikita nila dito, dalhin sa Pilipinas, meron silang, nasa power sila, nasa legislation sila, meron silang napakalaking influence, ang yayaman pa nila, pero bakit hindi nila pinupush na magkaroon tayo ng meron sa ibang bansa? Di ba? Katulad na lang sa airport. So, syempre, ikaw, pupunta ka sa airport, makikita mo, ang ganda ng airport sa ganito, sa ganyan, sa ganitong bansa, sa ganyan. So, di ba, dapat mangarap ka na sana ganito rin sa Pilipinas. So, kung ikaw, politiko ka, di ba, dapat ang gagawin mo is, nako, ipupush ko, gagawa ako ng legislation, or gagawa ako ng batas, or hihingi ako ng budget, kakausapin ko yung mga, yung may hawak ng committee na ganito, para mapaganda natin yung airport natin kasi importante yun. Facilities and all. So, yun nga ang nakakalungkot kasi yung mga politiko natin, instead of yung mga nakikita nila sa ibang bansa, magagandang bagay sa ibang bansa, ipangarap nila na maranasan ng mga kababayan natin sa Pilipinas, ang ginagawa nila, wala. Nagnanakaw pa sila. Ang ginagawa nila, yung ninanakaw nila sa Pilipino, pumupunta sila sa mga bansa na magaganda para i-enjoy nila. Masyado silang makasarili kasi sila lang yung kayang mag-enjoy to go there and enjoy. Hindi katulad nung iba na, ang ganda rito. Kaya to sa Pilipinas, iuwi ko. Isa yan sa mga reason kung bakit nagtatravel si Inday Sara at nakikipag-usap si VP Sara sa mga Filipino communities, lalong-lalo na yung mga migrants sa ibang bansa. Ano bang meron kayo dito? Let's say, for example, sa healthcare, ano bang meron kayo dito? Sa social services, social system, ano bang meron kayo dito na pwede nating i-apply sa Pilipinas? Kasi si Inday Sara, when she becomes president, at least, alam niya kung ano, kaya importante na ikipag-usap kayo sa mga Filipino communities abroad, lalong-lalo na yung mga nakatira na doon, para mabigyan kayo ng idea, mabigyan tayo ng idea, yung mga leaders natin ng idea, kung alin sa mga natatamasa nilang mga magagandang bagay dito sa ibang bansa, yung madala nila sa Pilipinas, para naman matamasa ng mga nasa Pilipinas na hindi kaya magpunta sa ibang bansa. So, kaya importante talaga na meron tayong leader na makabayan, meron tayong leader na gustong magkaroon ng pagsabog ng innovations sa bansa natin. Kasi ang galing natin mag-English, ang galing natin makitungo, ang galing natin sa hospitality, ang ganda-ganda ng Pilipinas in terms of biodiversity, kalikasan, lahat nasa atin Ang problema lang kasi sa atin, sobrang kurakot ng mga nasa Pilipinas, kaya hindi tayo umaasenso, hindi tayo umuunlad, at hindi tayo nagkakaroon ng mga bagay na meron dito. And isa sa mga reasons why we travel, ako tsaka si Banat by si Coach Oli, nagta-travel kami madalas, and talagang pinag-iipunan namin yun when we travel, kasi magastos talaga magastos talaga. So, pag nagta-travel kami, so minsan yun yung nagbo-boost lalo doon sa namin sa aming, ano bang tawag dito, yung pagmamahal namin sa bayan Kasi nga, minsan kailangan mong kaawaan yung sarili mo para para magkaroon ka ng napakalaking progress di ba? So naawa talaga kami sa bayang Pilipinas kasi feeling ko mas magaling tayo sa lahat ng lahi sa buong mundo O Amerikano man yan, European man yan, Chinese, Japanese. Feeling ko we're better than them. Bakit? Kasi multi-race ang natin ang nasa genes natin Imagine mo, inoccupy tayo ng mga Spanish for how many centuries, tapos Amerikano and Japanese. And again, itong mga utak nitong mga tao, itong mga lahi na ito na-embed sa mga DNAs natin di ba? So, kung ano yung mga nagawa nila sa mga bansa nila, feeling ko kayang-kaya rin nilang gawin kayang-kaya din natin gawin sa bansa natin. And hindi nila tayo sasakupin in the first place kung merong or kaya na nila tayo sinakop, merong bagay dito sa Pilipinas na kasakop-sakop, ibig sabihin, for the lack of better term. Hindi ba na siguro sobrang ganda sa Pilipinas, sobrang yaman ng Pilipinas, sobrang mayaman ng Pilipinas in terms of natural resources. Kaya siguro gustong-gusto nila dito. So kung sinasakop pa nila tayo para lang ma-control nila tayo, tayo atin mismo tong Pilipinas Hindi ba? Bakit hindi natin kontrolin yung Pilipinas in a sense na paunlarin natin yung bawat isa, hindi ba? Ang problema kasi sa mga politiko natin, pinapaunlad lang nila yung mga sarili nila
'di ba? Ang kanilang ano lang, ang kanilang pina-prioritize is yung kabuhayan nila, yung yaman nila, o mas importante na sila yumaman kaysa sa yumaman din yung kapwa nila. So, yun yung talagang hindi natin maintindihan. And nakakaingit, nakakaawa talaga yung mga kababayan natin kasi deserve natin lahat eh. Deserve natin lahat, hindi yung makapag-travel ha, pero deserve natin lahat yung magkaroon ng mga bagay na meron sa mga bansa na ito dito sa atin sa Pilipinas. Ang lapit lang ng China sa Pilipinas eh. So, alam mo yun, dapat kung ano yung meron sila dito, meron din tayo sa Pilipinas, hindi ba? So, saan ang problema? Nasa tao ba? Hindi eh. Mas magaling tayo sa mga Chinese eh. Kahit anong lahi, kaya natin pakitunguhan eh. Magaling tayo mag-English, magaling tayo makisama. O so, ano ba, hindi ba tayo masipag? Masipag naman ang mga Pilipino. Anywhere in the world, makikita mo, may mga Pilipino na nagtatrabaho. Oo, di ba? Sa Middle East, sa Europe, sa Amerika, ang daming mga Pilipino na napakasisipag magtrabaho. Ang mga trabaho ng mga Pilipino, 2, 3, hindi ba? So, ibig sabihin, nasa ano na natin yun? Nasa dugo na natin yung pagiging masipag. Oh, so ano pa bang kulang sa atin? Klima natin, napakaganda ng klima natin. Meron lang tayong 2 season, tag-araw at saka tag-ulan, 'di ba? So napakadaling i-planuhin. Unang-una kung ano yung mga agricultural products na pwede nating i-produce kapag tag-araw. Tapos kapag tag-ulan, ano rin yung alternative natin? Hindi ba? So mas madaling planuhin eh. Natural resources, oil reserves, madami daw tayo, gold, minerals, kompleto daw tayo, marami, mayaman ang ating kabundukan, karagatan, marami tayong mga tourist destinations dito, mga tourist area spots na magaganda. So, kompleto ang Pilipinas eh. Matalino mga tao, magagaling, ang kapaligiran natin, equipped, ang natural resources natin, equipped, para yumaman tayo eh. Bakit mahirap ang bayan Pilipinas? Politiko ang problema eh. Politiko, form of government, yung mga ibinoboto natin dyan sa posisyon, yun ang pinakamalaking problema natin mga bossing. Yan ang masasabi natin na talagang anchor ng bayang Pilipinas at ng mga Pilipino. Kasi yung ugali, palagay ko, ano na yun eh, madali nang baguhin yun eh. Nagre-reflect ng laman ng ugali ng isang tao kung anong klase ng bayan meron siya eh, hindi ba? Kung mahirap ang bayan, mahirap din yung mentality ng tao. Kung mayaman ang bayan, magiging mayaman din ang mentality ng tao, hindi ba? Kung malinis ang kapaligiran, magiging malinis din yung mentality ng tao. Kung tarantado yung namumuno, magiging tarantado rin yung mentality ng tao. Magnanakaw yung namumuno, magnanakaw din yung mga tao. Ganun na mangyayari. Kaya nga dito papasok eh yung klase ng gobyerno ni Pangulong Duterte at saka nito ni Bongbong Marcos. At kung i-compare mo yung gobyerno ni Pangulong Duterte for 6 years sa governance or government noong ibang mga leaders na nagkaroon tayo dito sa Pilipinas, napakalayo talaga ng diferensya. Kasi dito kay Pangulong Duterte, na-prioritize ang mga Pilipino. Kay Pangulong Duterte, nagkaroon tayo ng reform. Kay Pangulong Duterte, bumaba talaga yung crime rate. Nung panahon ni Pangulong Duterte, humirap ang buhay ng mga kriminal, ng mga adik, ng mga kurakot, lalong-lalo na ng mga komunista at terorista. Talagang nag-focus siya doon. And the rest followed, di ba? Kumbaga, yung mga bits and pieces fell into place na naging parang clockwork. Naging maayos tayo for the past 6 years. And then, biglang napalitan nga ngayon, kita mo, ano nangyayari ngayon sa bayang Pilipinas? Ang taas na naman ng droga, uso na naman yung holdapan sa kalsada, ang dumi-dumi na naman ng mga estero, ang dumi-dumi na naman ng mga kalsada. Tandaan niyo noong panahon ni Pangulong Duterte, nagpasikat lahat ng mga mayor. O isang beses kinausap ni Pangulong Duterte yung isang mayor, sabi niya, "Hindi ka ba nahihiya na ikaw ang ama ng bayan na ito?" Tapos nakikita nila na ang dumi-dumi. So ganyan kakarumi sa bahay mo. O kasi kung gaano ka kalinis sa bahay mo, dapat ganun ka rin kalinis kapag lumabas ka. Hindi ba? So ang reflection ng iyong syudad ay ang reflection ng leadership mo. So ginanon niya yung mayor na yun. The day after, naglinis yung mayor na yun. Tapos ang ginawa ni Pangulong Duterte, doon niya sinimulan. Pinasara niya yung Boracay. 6 months. Ayusin natin to. Ang dumi-dumi ng Boracay, it's a cesspool. O ibig sabihin, parang puro tae na yan. Yung dagat na yan. Kasi yung mga hotel, yung kanilang mga waste, doon na pala sa dagat tinatapon. So,
inayos ni Pangulong Duterte yon. And 6 months after, pagbukas ng Boracay, ang ganda ng Boracay. Nagkaroon ng disiplina sa Boracay. Tapos yung mga establishment sa Boracay, sumunod doon sa doon sa patakaran, doon sa rules, sumunod sa sanitation rules, sumunod sa ganito, sa ganyan. So, doon nagsimula. And then, naglinis na si Mayor Isko ng Maynila. In 3 years, inayos niya. Si Vico ng Pasig, sumunod na yung taga Batangas, hindi ba? Nanguhuli na yung taga Batangas ng mga adik. So, si Marikina, yung mga Teodoro, and lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas, dahil nga ipinasara ang Boracay, kahit na ang laki-laki ng mawala sa gobyerno dahil dun sa pagsasara ng Boracay, yung ibang mga resorts at mga tourist spots sa Pilipinas, sumunod sila. Bago pa tayo ipasara, ayusin na natin, linisin na natin. So yung mga mayors kinausap yung mga establishments na kailangan sumunod tayo doon sa standards ng sanitation, sa pag-manage ng basura, kailangan sumunod na tayo ron. So hindi na tayo dapat lumalagpas doon sa boundary natin. Kailangan itong shoreline na ito malinis. Kailangan ang lamesa hanggang dito lang, hindi umaabot hanggang dagat kasi doon dumidimi ang dagat eh. So ang daming mga tourist spots, mga mayors na ginawa nila talaga gumawa sila ng sarili ng initiative una para kasi ina-acknowledge ng government yung mga mayors na sumusunod sa panuntunan So, syempre ako mayor, gusto ko rin yun. Gusto ko rin yung acknowledgement, hindi ba? So, kapag okay ang leader, lahat yan. Everyone follows. Sabi ni Pangulong Duterte dati, mga taga-gobyerno, kailangan laging nakangiti, kailangan hindi masungit, ganito, ganyan. Hindi ba? Pag pumupunta tayo dati, naputol yung red tape, yung haba ng pila, naputol. Di ba? Dati, natutulog ka na sa magpapa-passport ka lang. Dahil lahat walk-in, walang sistema, umaga pa lang nandoon ka na, tapos biglang mapuputol, bukas ka na, alam mo yon. So hindi organized. So inorganize yan ni Pangulong Duterte, inautomate niya yan. Sabi niya hindi dapat nagpupunta diyan lalo yung matatanda, magkaroon ng scheduling bago magpunta yung tao diyan. Dapat pag nagpunta siya diyan kasi magli-leave siya, tapos magagastos siya, tapos maghapon na siya nandoon, hindi siya maasikaso kasi puno na, hindi na kayang i-accommodate ng opisina. So kailangan gawa natin ng sistema. Online, mayroon naman internet, online magpa-schedule na para pag nagpunta ka sa araw na yon, sigurado na maasikaso ka na yung ipaprocess mo ng dokumento matatapos mo. Hindi mo na kailangan umabsent pa sa susunod na araw para lang balikan yung yung kailangan mong ayusin sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ba? So somehow napakarami pa nating pwedeng i-discuss tungkol diyan. Pero ang bottom line kasi is nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng mga services gumanda compared ngayon. Ngayon kita mo nung krimen. Pag-usapan natin ngayon mga bossing itong barilan diyan sa eskwelahan. Hindi naman tayo ganyan noon Marami mga bullying na nangyayari sa Pilipinas. Mga ganggang, away-away, abangan, suntukan. Pero walang ganito. Wala namang barilan sa eskwelahan. Wala namang mass shooting sa eskwelahan. Kung matatandaan ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos nagsalita siya before. Nagkaroon siya ng crackdown sa baril, sa loose firearms. Ano na nangyari doon? Binigyan niya ba tayo ng update kung ano na ang balita tungkol diyan sa yung kanyang crackdown sa loose firearms? Nakikita nyo ba na marami silang nahuhuli na mga loose firearms? Nakikita nyo ba na maraming mga loose firearms na sinisira sila? Wala, hindi ba? Pero niya yun? Executive order niya yun. Magkaroon ng reform sa armas, and lahat ng mga loose firearms kailangan mahuli para mabawasan yung krimen. Ano nangyari doon? Bakit papaanong itong mga bata bigla silang nagkakaroon ng mga baril? Maraming mga nagfo-flaunt ng kanilang mga baril sa social media, and nakikita natin ang daming mga riding in town kasi maganda naman maganda yung plano ni Pangulong Marcos na magkaroon ng crackdown sa loose firearms para pag nahuli mo lahat ng mga loose firearms mababawasan ng means yung isang kriminal para gumawa siya ng krimen. So ano ang gagawin mo para magkaroon ka ng maging effective yung loose firearms crackdown mo? So ano na nangyari doon sa kanyang magiging effective yung crackdown on loose firearms kapag marami kang checkpoints, di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte nung COVID, halos lahat ng kanto may mga checkpoint. Para din mabawasan ang crime sa daan, kailangan mo ng police visibility. Okay na tayo doon Okay na ang daming checkpoints, okay na ang daming mga
na mga police outposts. Pero nawala kasi yun eh. Bigla nilang tinanggal dahil wala na nga daw yung pandemic. Hindi lang naman yung yung pandemic movement ng tao yung piniprevent ng mga police outposts eh. Ang piniprevent niyan also is yung crime. Kapag ka merong outpost dito, walang gagawa ng gulo rito. Hindi sila dadaan dito kasi nga baka ma-checkpoint sila at mahuli yung mga baril nila. So, tinanggal yun. Kaya ayan, nung nawala yung mga checkpoints na yan, nawala yung police visibility. Kasi nga, ngayong panahon ngayon, ginamit na nila yung police sa, gawin nilang private army. 'Di ba? Ginamit na nila yung mga police para gamitin nila sa panggigipit sa mga kalaban nila. Well, in fact, dapat ang ginagamit yung mga pulis na yan para sa paglaban sa krimen eh. Pero itong nangyayari ngayon, hindi na ganoon eh. Hindi ba? Hindi na nagagawa ng pulis talaga yung mandato at trabaho nila dahil ginagamit na sila sa politika. So kung maraming mga checkpoints, maraming ma-anticipate na mga riding in tandem, may mga loose firearms, so mababawasan yung krimen and at the same time, mababawasan yung numbers na merong loose firearms. Kasi ang meron lang naman loose firearms is yung mga kriminal eh. Ayun, diba? So maganda yung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos noon eh, na pero nagtataka ako, ano na nangyari doon? Yun yung dapat na hinahanap natin. Ano nang resulta noon? Kasi with that pronouncement ng crackdown ng loose firearms, ang dami pa ding mga nakita natin riding in tandem, namamaril, bata, namamaril. Ngayon, sa eskwelahan may namamaril na. So nakakatakot. Dati kasi, dyan sa eskwelahan, natatakot lang tayo sa pagbagsak ng mga estudyante sa klase. Hindi safe na classroom, baka bumagsak yung kisame, mabagsakan yung bata. Natatakot lang tayo sa mga fraternities. Natatakot lang tayo dyan. Natatakot lang tayo na baka paglabas ng mga mga anak natin sa eskwelahan, baka targetin ng mga fraternities, targetin ng mga kalaban nila, mga bully sa eskwela. Hindi ba ngayon, mantakin mo, ang kinakatakot na natin is nakakapasok na sa eskwela hanggang high school yung komunismo, pati yung mga terorista. Nakakapag-recruit na yung mga NPA, nakakapag-recruit na yung kung sino-sino. Tapos eto pa, may mga bata na ngayon na meron ng mga baril. Diba? So ano na nangyari doon sa crackdown ni Pangulong Marcos sa pagsawata ng may mga illegal na baril? Paano itong mga batang ito nagkakaroon ng access sa baril? Regardless kung saan man galing yung baril na yon, bakit itong mga bata biglang naging wild sila? Ngayon sinisisi na naman ito sa mga Duterte na kesyo si Pangulong Duterte daw kasi matapang yung pananalita, kaya ngayon na-impluwensyahan yung mga bata. Diyos ko naman, wala namang bata na nanonood kay Pangulong Duterte eh. Di ba? At saka ba't sa Duterte na naman natin isisisi? Nangyari itong krimen na ito sa panahon ni Bongbong Marcos. Bakit na naman isisisi na naman ito sa mga Duterte? Dahil daw palamura si Duterte, nagiging palamura din daw yung mga tao. Ganun din. Dahil merong issue na addict si Bongbong Marcos, di lahat ng tao addict. Dahil may issue si Bongbong Marcos ng pagnanakaw, di lahat ng tao magiging mga magnanakaw. Dahil merong issue si Bongbong Marcos ng katamaran, lahat ng mga tao magiging tamad, di ba? Bakit nag-a-apply lang yung logic na yan sa mga Duterte? Na mga palamura kasi mga Duterte, kaya mga tao palamura din. Pinapatronize ng mga Duterte yung extrajudicial killing, kaya yung mga tao may init din ng ulo. Bakit pag sa mga Duterte, yung ugali nila na ipapasa nila sa tao, bakit yung Malacanang ngayon, yung ugali nila ng pagnanakaw, ugali nila ng incompetence, yung ugali nila ng pagiging addict di umano, di ba? Kung ganun yung logic nyo, mga Duterte, na ita-transfer nila sa mga mamamayan yung pagiging crass at pagiging barumbado nila, di ganun din sa gobyerno ngayon, di ba, na ita-transfer din ng gobyerno sa mga tao yung pagiging magnanakaw, pagiging addict, pagiging konsentidor, pagiging tamad, lahat na. Hindi ba? So kasalanan na naman ng mga Duterte yan. Hindi naman si Pangulong Duterte ang presidente ngayon. Noong panahon naman ni Pangulong Duterte, kung sinasabi ninyo na yung pagiging mamamatay ni Pangulong Duterte na niya sa mga tao, na ilipat niya sa mga tao, wala namang pumapatay na mga tao Pilipino noon. Mababa naman ang crime rate noon. 'Di ba? Kung palamura man si Pangulong Duterte, naging palamura yung tao, hindi naman nakakamatay ang mura, hindi ba? So wala naman sigurong problema, hindi ba? Hindi rin naman pinromote ni Pangulong Duterte yung hate noong mga panahon na yan, bagkus. Gusto nga niyang i-unite Kung matatandaan niyo, 'di ba, yung mga makakaliwa, binigyan niya pa nga ng mga trabaho yan sa mga ahensya ng gobyerno, pero hindi sila nag-perform. 'Di ba? Si Leni Robredo gustong ipa-impeach. Anong sabi niya? Wag. Binoto ng taong bayan yan maraming mga vloggers na bumabanat kay Pangulong Duterte. May nakita ba kayo ni isa na nademanda sa mga vloggers na yan?
Wala naman. O nakita ninyo, yung mga vloggers noon, free na makabanat sa mga Duterte, mga anak ng Duterte, sa mga alyado ng mga Duterte. O nakita nyo ba na yung anak, yung mga alyado, nagdemanda ng kanilang mga ng kanilang mga detractors or ng kanilang mga bashers na mga vloggers? Hindi naman. So sa panahon ni Pangulong Duterte, naging malaya sa pamamahayag. Naging malaya tayo sa pagkikriticize. Kahit nga siya harap-harapan kinikriticize siya, sinasagot niya. Hindi ba? Yung panahon ngayon, ano nangyayari? Hindi ba? Lahat may kaso o kami. Lahat may kaso. Di ba? Yung 18 Marines. Yung 18 Marines na nagkwento lang naman kung ano yung trabaho nila, may mga kaso sila. Wala naman silang sinabi na itong tao na to, dinilibera namin ng maleta, wala naman silang sinabi na itong tao na to magnanakaw at yung pera na ibinigay namin sa tao na to ay galing sa pagnanakaw. Wala naman silang sinabing ganun. Sinabi lang naman nila na nagpadala kami ng ganito, nagpadala kami ng ganyan. So, bakit sila yung kinakasuhan natin? Bakit sila yung pinatatahimik natin? Hindi ba? O yung mga nagsasalita, kinakasuhan, iniimbestigahan ng NBI, iniimbestigahan ng pulis, iniimbestigahan ng kung sino-sino. Pero yung mga talagang umaabuso sa karapatang pantao, sa kabataan, sa mga sa nagre-recruit sa kabataan, yung mga terorista, yung mga pumapasok sa mga simbahan, sinisira yung mga simbahan, yung mga nagnanakaw sa pera ng bayan, bakit hindi yun ang nakakasuhan? Yun ang problema. So bumalik tayo doon sa barilan, diyan sa eskwelahan. Walang ganyan nung panahon ni Pangulong Duterte. As far as I know, or wala talaga akong makita, maisip na nagkaroon ng ganyang gulo, away ng politika. O maraming may ayaw kay Pangulong Duterte pero walang ganitong gulo, walang ganitong problema. So, yung mga bata na nagkaroon ng problema, nagkakasala, may mga bata na nangre-rape, may mga bata, sinisisi na naman sa mga Duterte. Bakit ganun? Hindi naman Duterte ang administrasyon ngayon and wala naman kayo makikita sa mga Duterte na ipinromote nila yung krimen, pinromote nila yung pang-rape and all. Wala naman, di ba? So anong nagbigay ng pangil sa mga kabataan? Nagpahaba ng sungay ng mga kabataan. Yung juvenile justice law ni Kiko Pangilinan, yun talaga ang problema. Kasi kapag ikaw 15 years old pababa ka at nakagawa ka ng krimen, hindi ka na pwedeng makulong. Ang may criminal liability lang is yung, I think, 16, 17, ganun. But 15 and pababa, wala na. So kung ikaw, nakapatay ka, 15 years old ka, 1 minuto lang, labas ka na. Kasi batas yun . But in all fairness, kay Kiko Pangilinan, ginawa yung batas na yan para hindi. Kasi noon, pag hinuhuli ang bata, isinasama siya sa kulungan ng mga matatanda. So, mas lumalala yung sitwasyon ng bata. Kahit kriminal yan, may karapatan pa rin naman yan. So, dapat talaga, meron tayong juvenile prison dito sa Pilipinas. Yun talaga ang yun talaga ang layunin ng batas na yan. Ang problema, gumawa si Kiko Pangilinan ng batas, pero hindi siya gumawa ng mga supporting na law doon sa kanyang juvenile justice law. Kasi yun lang naman ang reason niya . Pag nakapatay ang bata, titingnan mo na lang kung may malis ba yon o wala. Tapos kung may malis, makukulong siya. Ang problema natin nun, wala tayong kulungan para sa mga bata. So nakukulong yung bata doon sa kulungan na matatanda. Naintindihan natin yon, hindi talaga dapat yon. Dapat ang bata may sariling kulungan. Kung nakagawa siya ng heinous crime, dapat may sariling kulungan. Tapos kapag siya ay matanda na, nasa tamang edad na, saka siya lilitisin doon sa krimen na ginawa niya. Dapat ganun kasi sa Amerika, ganyan . Mayroong mga bata na nakakagawa ng krimen sa Amerika, kinukulong sila. Kinukulong sila as minors, tapos kapag nasa tamang edad na sila, lilitisin sila as an adult. And then, kung ano yung resulta, ikukulong sila as an adult. Ganon. So, yun ang problema sa Pilipinas. Merong juvenile justice law na ginawa si Pangilinan, na hindi dapat ikinukulong yung mga bata sa regular na kulungan kapag ka 15 years old pababa. Okay man yun, maganda yun. Kaya lang ang problema, hindi na siya gumawa ng follow-up ng mga batas or supporting ng mga batas na yung dapat magkaroon tayo pondohan, magkaroon tayo ng malaking pera para gumawa tayo ng isang kulungan para bilibid ng mga bata na nakakagawa ng mga heinous crimes, hindi ba? At pag doon sila ikinulong para ma-reform sila and then lilitisin sila bilang mga adults when they reach the age, lalong-lalo na kung ang crime na ginawa mo is sobrang heinous, like multiple murder, multiple rape, hindi ba? So ang problema ngayon,
Tinake advantage ito ng mga sindikato. Yung mga nagdi-deliver ng drugs ngayon, puros 15 pababa. Bibigyan ko ng drugs, tapos i-deliver ko dun sa buyer ko. Pag nahuli ng pulis yun, labas ka agad yun. So, anong gagawin ng bata na yun? Di magdi-deal ulit siya ng drugs bukas kasi hindi siya pwedeng makulong eh. Hindi ba? So, yun ang naging problema nung batas na yan ni Kiko Pangilinan. Maganda naman yung layunin ng batas, kaya lang ang problema, nahinto na doon sa juvenile justice na 15 years old pababa, hindi na pwedeng ikulong. Doon nahinto, hindi sila gumawa ng panibagong mga batas o kung ano man ang pwedeng itawag doon para gumawa sila ng susuporta dito sa batas na ginawa nila. Yun ang problema. And minsan, yung batas na ginawa, kapag hindi mo nilatagan ng mga iba pang mga hindi mo nilagyan ng mga sanga-sanga ng mga batas yan na puprotekta doon sa batas na yun, namamanipulate yun, nahahanapan ng butas. And yun na nga, ang isang 15-year-old ngayon pababa kapag nakapatay o sinunog niya halimbawa yung bahay ng kapitbahay dahil sa inis niya, binuhusan niya ng gasolina, tapos sinunog niya, namatay doon 10. Ano mangyayari doon sa 14-year-old na gumawa nun? O makakalaya kagad siya dahil dito sa batas na ito. So sino ang may kasalanan? Hindi ba? Ang may kasalanan si Duterte? Hindi si Duterte ang may kasalanan. Ang may kasalanan yung pagiging palamuran nila. Ang may kasalanan yung bali-balitang extrajudicial killings nila, yung pagiging siga nila, yung bang problema. Hindi, ang problema yung batas, at ang problema is yung gumawa ng batas na hindi na siya gumawa ng mga batas na susuporta dun sa batas na ginawa niya. O hindi ba? So maling-mali iyon. Yun ang problema natin at yun ang problema ngayon dito. And kung hindi natin babaguhin niya, meron panukala si Robin Padilla na ibaba pa yung criminal liability ng mga ng juvenile offenders. Di ba? Crime offenders. Gusto niyang ibaba kasi nga pabata na rin ng pabata yung mga kriminal. Nakikita niyo naman yung mga bata aakyat ng mga jeep, mga hahablot, manununtok sa jeep. Tapos kita nyo, meron yung isang video kong pinlay na grupo ng kabataan, mga 10 mga bata, hinaharas nila yung mga nasa jeep. Di ba? Wala magawa yung mga jeep. Kasi yung bata, pag pinatulan mo, sinampal mo, binatukan mo, ikaw pa yung may kaso kahit may ginagawa sa yung masama. Di ba? Yun ang problema natin eh. O yung batas na, ikaw na yung, halimbawa, nagdadrive ka na ganyan, biglang bumagsak yung tao sa sasakyan mo, galing sa taas, nagpakamatay siya, bumagsak sa sasakyan mo, mantakin mo ang makukulong yung driver ng sasakyan na wala naman siyang intensyon na mapatay yun. Nandoon lang siya sa maling pagkakataon, maling oras, kaya sa harapan niya bumagsak yung tao na yun at nasagasaan niya o namatay sa ibabaw ng sasakyan niya yung tao na yun. Mantakin mo makukulong yung driver, wala naman siyang kamalay-malay. Diba? Yan yung mga problema sa batas natin na kailangan nating ayusin, kailangan nating gawing pulido. Kasi tawag dito, na-exploit, nahahanapan ng butas. Ganun din sa corruption. Yung mga congressman, senador na gumagawa ng mga batas para labanan ng korupsyon, sila din yung mga kurakot. So anong gagawin nila? Lalagyan nila ng butas yung mga batas na ginagawa nila for them to exploit, for them to take advantage of para wala silang liability. Di ba? So yun ang problema natin. Hindi problema kung si Duterte ganito ganyan. Ang problema ngayon, mataas ang crime rate. Although sinasabi ng pulis na bumaba ang crime rate, pero hindi ako naniniwala doon. Napakataas ng crime rate ngayon dahil walang initiative ang gobyerno para pababain. Paano bababa ang crime rate kung walang police visibility? Paano bababa ang crime rate kung yung mga police, NBI, yung mga kung sino-sinong ahensya ng gobyerno, tinatarget lang yung mga kalaban sa politika ng administrasyon na ito? Paano magkakaroon ng peace of mind yung mga Pilipino, hindi ba? May problema ang bayang Pilipinas sa krimen dahil kriminal yung mga nasa gobyerno. May problema ang bayang Pilipinas sa pagnanakaw kasi nga magnanakaw yung nasa gobyerno. Plain and simple. Nagre-reflect ang bayan mo sa kung anong ugali mo. Kung maayos ka, kung matapang ka, at ayaw mo sa gulo, magiging malinis yung bayan mo. Kung ikaw naman ay kawatan, ikaw naman ay magnanakaw, ikaw naman ay adik, lahat ng nasasakupan mo, magiging adik, magiging magnanakaw, magiging mga kriminal yan. Dahil kriminal yung namumuno eh. Yun lang yun eh. Minsan, di ba, sa bahay natin, ganyan eh. Kung ano yung nakikita mo sa mga magulang mo, yun yung alam mong tama. Paglabas mo, yun yung ginagawa mo. Ganon din dito. Kung ako taga-gobyerno, nakikita ko, magnanakaw yung nasa palasyo, anong gagawin ko? Kung sila pwede magnakaw, pwede rin ako magnakaw. Di ba? Kung ito, ayaw magpa-drug test, kahit na sinasabing ng kapatid na adik, so, bakit
hindi siya nagpapa-drug test, 'di ba? So parang ano 'yun, no, okay lang na ang leader ng bayan adik. Kung okay ang leader ng bayan ng adik, edi okay lang din ako na maging adik, 'di ba? So ganun yung nangyayari. So kung i-apply natin yung sinasabi ninyo na kasi yung mga Duterte maraming followers and palamura sila. Kaya yung mga tao sa Pilipinas naging palamura. O ganun din. Si Bongbong maraming followers, 31 million nga eh. Yung bumoto sa kanya eh. O paano yun? Magnanakaw siya, di umano. Addict siya, di umano. Tapos wala siyang kwenta, di umano. At wala rin siyang tamad siya, di umano. O anong mangyayari sa mga nasa ibaba niya? Anong mangyayari sa bayan niya? O, 'di ba? Ikaw ang dapat ehemplo. Ikaw ang dapat maging role model. Kung yung role model mo ganun, kung yung role model mo adik, lasenggo, mamamatay tao, o anong values ang inililipat niya sa iyo? O kung i-apply natin yung logic nila na yung mga tao naging violente, naging crass dahil kay Pangulong Duterte, dahil ganun siya magsalita Dahil siga siya kaya mga tao naging siga. Hindi rin siya presidente nakakulong na ngayon tao Iba na presidente ngayon Si Duterte pa rin na may kasalanan. Di ba? So yan yung mga kinakaharap natin ngayon. O dyan ngayon sa Leyte, nagkaroon ng problema. No, nakaraan naman sa Ateneo, di ba? Yung hinizing na bata na namatay. Nailibing na lang yung bata. Hindi man nag-apologize yung eskwelahan. Di ba? So yan ang problema sa mga elitista And kapag nag-boto tayo sa gobyerno ng mga elitista, nagboto tayo ng mga matataas ang naabot sa buhay, like mga mayayaman, di ba? Out of touch sila. Hindi nila alam kung ano nararamdaman ng mga Pilipino kasi hindi nila naranasan yung mga naranasan natin Ang makakasolve lang ng problema natin, mga bossing, ng mga masang Pilipino is yung galing din sa masa. Kasi kung itong galing sa masa na ito, nakaraos siya, nakaakyat siya dun sa kanyang posisyon, ibig sabihin, meron siyang formula, alam niya kung ano yung formula para matakasan itong problema general na problema ng mga masa. So kung alam niya kung paano takasan yun, natakasan niya sa sarili niya, alam niya kung paano i-atakihin yung bawat problema na yan. 'Di ba? So dapat pag nag-elect tayo sa susunod, yung ang priority masa. Yung at least galing sa masa. Yung at least nakikita natin na talagang may pagmamahal sa bayan. 'Di ba? Yun lang. For now, yun lang muna ang mga napag-usapan natin. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Pasensya na kayo, hindi tayo active na nakakapag-vlog. Pero gagawa ako ng mga ganitong content para at least kahit paano yung mga issues na mga nakikita natin sa social media, ma-address natin, di ba? Pero yun nga, yung pagpunta namin dito sa China ay, sa Banateros to. Ano naman kami, matagal namin pinagplanuhan ito. And, kumbaga, deserve naman natin to. Yung mga sinasabi nila na we are being funded by China, no? Actually, pati mga pamasahe namin dito, ginagastos namin, pagkain namin, ginagastos namin, hotels, ginagastos namin. So, this is not funded by China. Makikita niyo na wala naman kami mga ini-interview ng mga Chinese officials. And kita niyo naman yung mga vlog namin, normal lang. Kung saan lang kami magpunta, doon lang kami magvo-vlog. Yung experience namin, yun lang yung i-share namin sa inyo. Hindi naman kami pumupunta sa napakaraming lugar at napakaraming mga content namin sa bawat lugar. Kasi siguro kung funded na kami ng China, siguro ganun ang klaseng mga vlog namin. Di sana mas organized na yung vlog namin. Okay, dito tayo pumunta sa isang lugar na to. Tapos sana meron na kaming script, meron na kaming wala. As in, point and shoot lang kami. Nandito kami sa ganyan, kasi mga vlogger kami. So lahat talaga ng experience namin, as much as possible, ina-upload namin sa YouTube para makita ng mga followers namin kung ano na yung pinagkakaabalahan namin. Di ba? We are social media personalities. But again, wala kami rito kung wala sa inyo. Maraming salamat. Subscribe kayo, like and share. And mahal natin ang bayang Pilipinas. Galit ba tayo sa China? Hindi. Sa pagkakaalam ko, my personal capacity, malaki sanang may tutulong ng China sa atin. Kung siguro magiging mabait tayo sa China, kung ano meron dito sa China, kung willing naman silang dalhin sa atin sa Pilipinas, why not? Di ba? Ang ganda sana nun. Hindi lang sana Banateros at yung ibang mga nakakaluwag-luwag sa buhay ang nakaka-experience na itong mga magagandang bagay na to. Sana lahat ng mga Pilipino. Kung ano sana yung meron dito, meron din sa Pilipinas. Meron sana tayong bullet train, di ba? Para hindi na tayo tagal-tagal natin sa bus, di ba? Hindi na tayo airplano, at least meron ng ibang mode of transportation. And yung pagiging malinis, maaliwalas, sana lahat, yung peace and order, sana lahat. Dito kasi peaceful and nag-o-obey yung mga tao. So ayun, hanggang dito na lang muna. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
Totohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ang aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang